Magandang gabi po no sa inyong lahat. Magandang gabi po no. We are now again alive in Facebook. So kumusta po kayong lahat? It is Wednesday, February 16, no? Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng suporta, sa lahat-lahat po ng mga pabor ng blessing ng Diyos sa ating buhay, especially His divine protection, and then yung provision, yung blessing, yung healing, yung miracle na walang sawang uh, uh, bibigay niya po sa atin. So, we thank God for all the favor, and also nagpapasalamat din po tayo sa Kanya sa araw-araw po na Kanyang pong mga provision, no? And also yung blessing niya, no, sa buhay natin. So for tonight, I'm gonna share with you again His words according to Exodus again, no? It is a continuation about the Bible study sa life po ni Moses. At yan po lahat ay mayroong connection to our salvation. So, bear with me as I'm going to preach the Word of God for tonight. So, maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nanunood, sa lahat po na nag-view, sa mga freebios po na mga live streaming. So, we are now officially live again, no, in Facebook. So, maraming salamat po, no, sa inyong lahat, especially your time, no, sa kaunting panahon lang, no, ng inyong time, sa inyong pakikinig, no, sa gabing ito, as well as sa lahat po ng mga viewers, especially yung mga friend ko po sa Facebook, at sa lahat po ng mga nagpapasalamat po tayo sa friend po natin dito sa Pigkawayan, sa Pipalma, and then sa lahat po ng mga United Pentecostal throughout the Philippines, at sa lahat po ng mga kaibigan natin abroad. So, kumusta po kayo sa araw na ito, sa gabing ito pala. And then, I'd like to thank also, no, lahat po ng mga classmate ko po, at sa lahat po ng mga Bagger Church, sa mga member ng Bagger Church, sa lahat po ng LM, sa lahat po ng men, sa lahat po ng youth, at sa lahat po ng mga nagbi-business, yung mga kapatiran po natin, mga Nalanggay family, Kabalbal family, Karilim Diliman and family, Miranda family, Aquesta family, and then sa Olda family. So sa lahat pala ng mga pamilya dyan, Bantulo family, sa Olda family, and then Manzinares, Sibugan, kay Auntie Bibing Marfel, no, Palomero family, Bantolo, sino pa ba dyan sa Kimarayag, Villa, Armada family, Valenzuela, at saka yung mga Susi, no, family dyan po sa, no, and then Aventura family, then Padilla, Floro, De Villeres family. So, kumusta kamo tanan, no, dra, no, kagamuman dra sa mga poblasyon 3, no, dra sa Quirino Street, no, where karon ata daw Garcesa Street na, no. So, ang mga ano dra, no, mga Duruelo family, and then Sibia, Galvez, Romasanta, Matula, madamo pa, no. So, and then Alarcon family, and then Abaria family, Bueno, Banilaw, Zerodo, Palmares, Gomez, Hunsay, Taytay, Diamante, no, damo na dra, no, kag mga amigo ta dra, no, Ilago, so family, and then Juliesa, Fahit, and then Villanueva family, and then sa mga ano ko da, pamilya ko da, Franco family, madamo pa iban, no, ka Gabertan family,
Katalan gali no. So kumusta ka mo tanan an Ichibari no family, especially kay Giovanni Ichibari Aportadira gali no, Aportadira and family, kay Romuel Aportadira. So kay Toto Romuel mig classmate amigo ta kita. So kumusta ka mo tanan dra no, kadra man sa piyak nga kalye, mga Pagarion, Mones, De La Cruz, Roquero, Garcesa, Kababasay, Biko, no? So, damo pa na dra, no? Hispaniola, no? So, kumusta ka mo na dra, no? Ladyo, no? And family, so madamo pa, no? Sang mga amigo ta dra, no? Subong, no? Kag sa piyak man, no? Alarcon family, ano pa na dra, Untal, Rivera, so, Goles, no, Istares, Kabangal, Cristal, Jocos, Kausing, no, kaya sa tanang galing yung mga pariente ko, Balofeños, Baliano, sa tanan-tanan, no, kaya isang magkita na kami sa tindahan, sa mga, as well as may konektado din sa mga Diliera, and then Kausing, no, kag Villegas, Birbigal, Nicor, no, Danoy dira sa Poblasyon 2, kag sa mga pakaisa ko dira no sa barangay captain no or chairman dira sa Poblasyon 2 Pigkawayan, Cotabato. Say kay ano kay Ray Nicor, no? So kag mga Dahay family, Borda, Diaz, Alarcon, araga po Alarcon dra, no? So, mga migo, Pasite, Olivo, family dra, no? Sa, lalo na kay, ano, mga friend ko kita, no? Kay Arvin Kabangal, Muni Kabangal, no? So, kumusta ka mo da? Kay Buting Pasite. So, mga dugay na dra, no? Mga amigo dira sa Poblasyon 2. So kag diri ako karon sa Poblasyon 1, gilibot ko na ning Pigkawayan eh. So sa tanan yung mga friend ko dira no, so kumusta ka mo tanan kay Joshua Mabandos Kabagtong, watching from Davao. So good evening Pastor Danilo Dodoy Franco ug sa tanan yung mga viewers, God bless us all. So God bless pa no sa tanan yung mga nagatanaw subong nga gabi kag sa tanan ng mga taga-Baguio dira no. So kumusta ka mo tanan, and then Lumugdang family kay Pastor Gilbert Lumugdang no, kag sa iyang mga mga kauturan dira no sa may Baguio sa may Baguio kag diri sa may Tubon no. So kumusta ka mo tanan dira. So next no, for this morning kag Asinho family no dira sa may Bulukawon, Asinho, Kahilig, Servacio, madamo na dira no nga mga parientes ng asawa ko. So kag De La Vega no, Martizano, Bartulo, so tanan nga mga taga Malagakit kag sa Anik no, kag sa madamo pang iban, kumusta ka mo tanan dira no. Kapag musta gali sa si Kagawad Kim Ray Gonzaga sa inyo no. So kumusta daw kamo tanan kag sa tanan ng mga followers niya no sa diri sa Pigkawayan, si Kagawad Kim Ray Gonzaga no. Salamat no kag sa tanan nga mga mga friend ko nga nakalakat na sa may Janelle's Rock Havens View. So mayo pa mo kay nakalakat ako dito. So kay Ma'am Judith Barte, so nami dito kun aga mga pe no, bisan amo ni oras kay lamig kayo. So paski mga pilang nami dito no. So kag sa Robbie Reeds no, kung meron ara kamo mga pagtipon-tipon, pamilya or wedding, and most especially kung gusto nyo dito sa may Camp Sevens View, so namin magyapon dito, madamo dito conduct sa mga seminars. So you can connect or you can pwede ka mo magpa-book daan no kay Pastor Neil Acuesta and also to Teacher Melody Acuesta. Kung sino kay sila ang in charge. So sa sina nga butang. So they are the mga investor no sang sina nga mga tawag sila sa mga sina nga business no nga venture nila. So we thank God for all the favor that
He has given every time harata dito sa babaw. So, lalo na subong na gabi, nami ang panahon, kusog ang hangin. So, sa lahat na nag-view, salamat sa inyo. And then, sa lahat ng mga youth. So, before we're going to go on our words for today, I would like to pray. First, without any further ado. So, Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, I give you thanks and praises, honor and glory, Lord, for tonight. And Lord, I ask for your anointing. I ask for your favor. I ask for your for understanding as well as knowledge, Lord, to preach your word for tonight. And also, anoint all the ears of viewers right now so that they will understand well your words for tonight. I give you thanks and praises, honor and glory in the name of Jesus. Amen. So, balik na, no? Sacramento family gali, no? So, salamat, no, sa inyo. So, last time, natapos kita about Moses. So, it is now about, no, sa ilang pagawas. They were now going to the Red Sea, no, para mag-agi sa Red Sea, no, and according to the Bible, it is a nagsimbolo as their, what we call this one, as their baptism, and also baptism by the cloud, no, which is cloud, no, or the glory of God symbolize His presence. So receiving the Holy Spirit and also water baptism. So lahat yan may mga simbolo, walang lahat ng mga ginagawa doon, mayroong mayroong simbolo yan kung bakit, no? Ganun yung mga pangyayari. Bakit hindi sila dumaan doon sa mga sa lupain ng mga Pilistihanon, no? Instead doon sila dumaan sa pula nga dagat. Amen. So, bago tayo pumunta, no, sa ating topic, so it is to remind us, no, it is important for us to understand that our decision to obey God will not only save us, but also bless and protect those closest to us. So, kung halimbawa, no, isa sa family nag-decide na mag-receive, no, especially to our Lord Jesus Christ, so it is important, no, to know, for us to understand, no, sabi nga, that our decision to obey God will not save us, but also bless and protect, now, those closest to us, especially our extended family, our brother and sisters, among the family, no, talagang andun yung protection, andun din ang blessing sa kanila. Amen. So, especially, no, kung mas lalo na kung they will going to obey, no, yung sinasabi natin about salvation. So, which is the most important thing. So, lahat po ng bagay, kahit na sino pa man sa mundong ito na pinakatanyag, even Napoleon Bonaparte, isa po siyang pinakatanyag, no, one of the national hero of France. No, mantikin mo, yung kanyang height is only 5'2", corporal lang siya, pero natalo siya sa may Waterloo, no, doon sa may Poland ata, pero na-exile siya doon sa isang island, pero namatay din siya, even though napaka-popular po niya, no, ni Napoleon Bonaparte, only 5'2", pero kung titingnan mo, kung siguro abot pa ng 10-star general, sobra pa siguro makuha ni Napoleon Bonaparte. So, ganun siya katanyag, no, nung unang panahon. Pero wala din. Even our Dr. Jose Rizal, no, yung pinakatanyag niya na sinabi, that ang pag-asa daw ng bayan ay yung mga kabataan. Pero, no, kung mababasa mo po, no, sa Nuli Mitangere, mayroong mayara ng asugpon, that there is, no, mayroong siyang vision na there is a cancer na nakita niya, which is yung corruption. Kaya nga ngayon laganap matagal na. So, pero we think, no, that the government is really looking, no, for that matter. No, nga masolusyonan din na tanan, no? Hindi lang naman sa gobyerno lahat naman So, tuloy tayo. So, kahit sinong tanyag sa sports, kahit sinong pinakatanyag, pinakamagaling, no? Lahat po yan ay parang yung buhay ay parang dumadaan lang sa mundong ito. So, nagpapasalamat tayo na binigyan tayo ng
ng favor na mabuhay, no? Kahit sa kaunting panahon lang dito sa mundo. But that's why there is a word of God, there is the scriptures, no? Say always remind us about this eternal life. That's why the very objective or layunin po ng Bible study na ito or live streaming is always to remind us that about the eternal life. Amen. Kasi, no, tingnan mo for this COVID-19, parang wala lang. Dati-dati takot na takot, pero ngayon, no, nakikita mo na yung buhay madali lang. Pero we thank God for the grace of God, for His protection, for His blood that covered us every day, no, and also His miracle of healing, no, always na matanggap po natin. So nagpapasalamat po tayo sa Diyos, no, because of that. So tuloy tayo. Israel leaves Egypt. No, ito po yung mga last na natin, yung mga topic natin last time. So Exodus chapter 12 verse 41, and it came to pass at the end of the 430 years sila po na naging slave, no? Hindi lang po 'yan, sobra-sobra po ang kanilang dinanas, no? Pinahirapan po sila ng sakto-sakto, sobra-sobra na pagpahirap at talagang yung tawag nito yung pagdurusa, no? Amen. So, pero they leave Egypt with great abundance. So, sabi dito, no, bago sila umalis sa Egypt, so siling nga ni dire, no, ginhimo sa mga Israeli noon ang ginsiling sa ila ni Moses. Amen. Nga sa mga Ehiptohanon, sa mga alahas, sa mga pilak, sa mga gold, silver and gold, mangayo sila sa mga Ehiptohanon. So sa sinanga panahon, nagamorn ang mga Ehiptohanon. So tanan nga bagay, no? Tanan nga bagay ginapanghatag nila. Especially gani kung sometimes ara ka mo sa pag-mourn, ara ka mo sa kasubo, no? Ara dahil ng no? Especially, no? Magkuton ka mo kung okay na ba ni ma'am, wala ka kabalo, mahal gali ang mga gin-order mo nga mga coffin, no? So, only to find out na dako gali ang imo nga balayran. So, sometimes, kung ara kita sa kasubo, we have to una-una na mag-decide kung araman ta sa kasadya. No, siling man sa Bible. Hindi tayo ta mag-desisyon. But we have to yung tama eksakto gid ang aton nga isip. So sa sininga panahon, because ara sila sa pag-mourn, baskin na lang pangayoon, no, sa mga mga Israelites sa Ehiptohanon, ginahatag nila. So tanan, no? Hindi lang bulawan, hindi lang pilak, hindi lang ang mga gamit, kundi pati mga bayo, no? Gibuot sang Ginoo, pero it is also buhat sang Ginoo. Nga mangayo ang mga nga magmaayo ang mga Ehiptohanon sa mga Israeli noon sa sininga panahon. Ang ilang ginpangayo sa sininga paagi ginkuhaan nila sang mga pagkabutang ang mga Ehiptohanon. Amungay na nga nagwas sila, no? They leave Egypt with great abundance. Wow. So wow, we thank God. So, sang-ara na sila sagwa, no? This is our topic, no, for tonight, Israel in the wilderness. So, Exodus chapter 13 verse 17 to 18. Then it came to pass when Pharaoh had let the people go. So, gisugtan niya na nga ang mga tao na makagawas na sa Ehipto ang mga Israelites. That God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. Pero hindi sila gintugutan sa Ginoo nga dito sila maagi, no? sa lupa sa mga Filistihanon. But no, God lead them, no, sa ibang way, no? Amen. So although that was near, for God said, let's perhaps the people change their minds when they say war and return to Egypt. No, kay base malamang ano ang ila base kung girahon sila mabalik naman sila sa Egypt. So God led the people around by way of wilderness of the region. So dito sila winupdan sila sang Ginoo sa ilang
ng pulang dagat. Amen. And the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. So, and then next, God's presence overshadowed them day and night. 24/7, ara gid ang presensya sa Ginoo sa ila gakaupod. So, natabunan sila, no? Overshadow, no? By His presence. So, in Exodus chapter 13, verse 20 to 21, so they took their journey from Succoth and camped in Etham at the ends of the wilderness. And the Lord went before them by day in the pillar of cloud to lead the way, and night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. So kung adlawon, ara ang pillar sang clouds. Amen, nagatabon sa ila kay init dry. So kung sa gabi naman, ara naman ang pillar of fire. Nagahatag sa ila kasanang. So and then, no, sa ila naman pagtabok, no, sa Red Sea, cruising the Red Sea. So Pharaoh changed his mind. Nagkambyo, no, yung utak ng Pharaoh, and decided to chase the Israelites back to the Egypt. Gusto niya habulin uli yung mga Israelites, no, para dalon balik. No, kuhaon sila balik. No, dalon sa Egypto. Amen. Back to Egypt, God delivered Israel again with great power. So, tanan-tanan, no, gipagawas na sila, pero ari na naman sila karon. No, sometimes in our life, no, kung may mga problema kita na sulbad na, tanan okay na, and then suddenly, no, ara na naman ang problema. Sometimes ginalagas pagid kita, no, hindi pagid kita buyan. So mo man natabo sa ila. So, nag-change na naman ang mind niya, gusto niya naman nga pabalikon ang mga Israelites. So Pharaoh changed his mind, no? It is about cruising na, no? Sa ilan na sa pagtabok sa Red Sea. So Pharaoh changed his mind and decided to chase the Israel back to Egypt. God delivered Israel again with great power. Exodus 4:5-6. Now it was told the king of Egypt that the people had fled. So may aragin niya nga sipsip, no? And the heart of Pharaoh and his servant was turned against the people, and they said, "Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?" No, nga natabuin eh. Bakit ginawa natin to? No? Kung nga gitlit go ta, no, ang mga people Israel nga maghalin. No? No, nga gilit go naton sila and have let Israel go from serving us. So he made ready his chariot and took his people with him. So naging ready na naman sila what, no? Full gear para kunin uli, no? Yung mga Israelites. Amen. In Exodus 14:19-26-28, and the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. And so it came between the camp of Egyptian and the camp of Israel. So, araman ang camp ng Egyptian, araman ng Israel. So, thus it was a cloud of darkness to the one, and it gave light by night to the other. Amen. So, grabe ang pabor sang Ginoo. Kung gabi ginasinagan, no, ang mga katawan sang Israel by pillar of cloud, by pillar of fire. So, ara ang Ginoo, the presence of God through the pillar of fire, and even in, no, sa tawag sini, sa may adlaw, the pillar of cloud nakatabon sa ila, no, sa gahatag sila sang haron, or that is the presence of God, no. Amen. So, siling diri so that one did not come near the other all that night. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the water were divided. So, ginawa ng Diyos, no? Because, no, ginamit niya yung hangin, no, coming from the east, para hatiin yung dagat. No? At yung tubig na yon ay parang nag-wall na lang sa gilid. No? At dumaan sila doon, no? Doon sa may lupa, sa may ground, na malayong lupa. That is a great miracle.
No, especially on that time, no, malayong lupa. So mahirap eh. Kahit na matunga yung dagat, alam mo na basa ang luwa, pero ito malana eh. Wow. Amen. So tuloy na. So the Lord caused the sea to go back by strong east wind all that night and made the sea into dry land, and the waters were divided. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground. So nagtakat sila dito sa tunga, no? Dito sila nag-agi, going to the other side. And the waters were a wall to them on the right hand and on the left. No? The mga wall, no? Ang water. And the Egyptian pursued, went after them into the midst of the sea. All Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Now it came to pass in the morning watch that the Lord looked down upon the army of the Egyptian through the pillar of fire and cloud. So sa sina, no, gihabol nila, gipurso, gichase, grabe ang ilang pangingabot. Dito gyapon sila nag-agi dito sa sa tunga, no, in the midst of the sea. And then, no, the Egyptian, no, and then the Lord. Now it come to pass, sabi dito, in the morning watch. So it is about 3 to 5 siguro. It is a last watch. So 3 to 5, the fourth watch, in the morning watch. The Lord looked down upon the army of the Egyptian through the pillar of fire. So walang ginawa ang mga Israelites dito. Lahat po ito, before araw pa sila sa Egypt, tanan ng mga plague, tanan ng mga pagprotekta, lahat dito ay gawa na ng Diyos. It is the great and mighty power of God, no, in their behalf. So, no, para makita nila kung ano gid ba ka powerful ang Diyos. So it is about the story of our God. So this story remind us how powerful God is, no, and how, no, paano niya talagang ginagawa, no, yung kanyang promesa, no, kay Father Abraham. So, and he troubled the army of the Egyptian, and he took off their chariots' wheels, yung mga gulong ng kanilang mga chariot, no, sinira ng Diyos, kinuha niya siguro, so that they drove them with difficulty, para mahirapan sila. Amen. At the Egyptians said, let us flee from the face of Israel. So sabi nila, magtakas na lang no, tumakas na lang tayo, no, sa mga Israelites. No, kasi nakita nila na ang Diyos gid ang nakikipaglaban, no, sa kanila. So then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, and the waters may come back upon the Egyptians, on their chariots and on their horsemen. So sinabi niya, there is an instruction kay Moses na he will going to stretch out, to stretch out his hands over the sea para magbalik ang tubig. Amen. So did the waters return and covered the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh that came into the sea after them, not so much as one of them remained. So lahat ng mga army ng Pharaoh natabunan sa tubig. So tanan sila nalunod, tanan sila nagkalamatay. So ang tanan nga problema, amen, nga nagahabol, nga nagalagas, no, sa ila, natabunan sang tubig. Sa natabunan ang tubig, ano ang nakita nila? Kalinong sang tubig. Peace. So amo man na in our life sometimes, no, daw maisip natin daw wala nang katapusan ng problema, bag-o lang natapos ang problema, no, bag-o lang nasulbad ang problema, ang mga kautangan ara na naman. So because of our sometimes syempre mga decision natin magmali, or sometimes talagang ganun eh. That's why we need God, His instruction. We need to be content. So we need to commit everything every time mayroon tayong gustong gawin. Para alam ng Diyos kung saan kanya ilalagay. Alam ng Diyos kung saan kanya ililid. Baka doon ka pupunta sa kaway. No? You should be trust everything. Your tawag nito, ang imo nga mga plano, your plan. So that your plan, no, mag-succeed, no? Mag-succeed, no? Mag-succeed, no, imo mga plano.
So, amo na, pagkatapos nito, nakita na rin nila na peaceful na ang tanan nga mag-alagalaga sa ila, no, trying to take, their lives. Yung ila nga kinabuhi, no, gusto sila nga patyon, tanan ina nadula. So, if we trust God, lahat ina mag-abot kinang panahon nga madula lang ang tanan niya problema. Amen. Because sa mga dalag kong abutang, dirakman nagagawas ang great power. Now, we need to have a great faith also, even though we have just like a mustard seed na faith. Pero if we will going to declare, to trust Him, amen, at yan po ang seed ay lumalago, 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 at lumalago yan. Amen. So, sabi dito, God provide for all the needs of Israelites. So, doon na sila nakabila, amen, ang Diyos na mismo na naman, nag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. So, doon sa wilderness, so, nag-provide ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, no? Bitter waters made sweet. Yung mga pait na tubig, ginbuhat sa Ginoo nga matamis. We can read it in Exodus chapter 15, verse 23 to 26. God provided miracle water, no, for them, no, for their sake. Wow, manna and quail given, Exodus 16, 1 to 20. God provided miracle of food. Ara na ang mana, and then hindi lang yan. When they ask God, sobra sila kapareklamo kay gusto na gid nila magkaon sang sang meat. So, God changed the direction of the wind, rather, no? Para yung quail dumating. Yung mga pispis, no? Yung mga quail dumating sa kanilang tent at mababa lang yung lipad for their favor also. So, gipandakop nila yung mga quail, gidakop nila, ginpang ihaw. So, 2 to 3 million Jews, Israelites on that time. So, ilang quail ang dumating? For 1 month na provision yan. Kaya sa unang araw, o hindi lang siguro, sobrang katakam-takam nila, no? Sobrang siguro, matagal na silang hindi nakakain ng karne. Kaya, halos lumalabas, no? Yung iba, sabi sa Bible, lumalabas na sa ilong nila sa sobrang takam, no? Sa pagkain ng karne. So, mantakin mo, for 3 million, 2 to 3 million, ang Diyos nag-provide ng quail for 1 month. So, how many quail ang dumating? So, 3 million. Wow! How many times? Times 30. Hindi lang isang tao, isang quail, sobra pa siguro. So, that is how great ang magagawa ng Diyos in the wilderness. At saka yung kanilang damit, yung kanilang sandal, hindi nagaupod, no? Wala nagadaan. Wow! And then God, protect them, by the pillar, by His presence, as being a pillar of cloud, and also by night as being a pillar of fire. Wow! So, sabi dito, water from the rock. Hindi lang yan, water from the rock. Now, Exodus 17:1-6, God again provided miracle water. So, kahit na saan sila magpunta, andun yung rock. So, yung rock na yun, it is our Lord Jesus Christ. No, kahit saan, kasi yun when Moses struck, that rock, lumabas po yung water. So, sabi dito, if we trust and obey God, He will supply all our needs. If we trust in Him, have faith, amen, He will supply all, not only one, not only this day, all our need, in every day, of our life. So, your need on your business, on your farm, or your need healing, lahat yan. Lahat yan, naka-package na yan. Sa kaligtasan. Amen. So, next, Israel in the Mount Sinai. Exactly 2 months. Nakaabot na sila after the Israelites leave Egypt. God gave Moses the moral, civil, and social laws that would govern Israel and the plan to build the tabernacle.
So si Moses na mismo ang kanilang spiritual leader kag siya pagit ang gobyerno. Amen. So, no, sobrang dami ng Israelites at lahat yan mayroong lahat may mga problema na malaki, mayroong maliit na problema at halos lahat yan ay pumupunta kay Moses at kanyang ina-absorb, kanyang iniintindi yung mga problema na yan. Kaya nga, if you read the Bible, sabi ni yung father-in-law niya na sa Jethro, hindi maganda yung ginagawa mo. You need to make yung mga leader, yung mga hindi masyadong mabigat naman ang problema, mayroon kang leader doon or task na tao na doon sila pupunta and then they will going to resolve all the problem. Kaya nga sa ating paggobyerno, kung medyo marites lang, chismes o ano pa dyan, dapat may due process. Hindi ka agad pupunta doon hindi ka agad pupunta doon sa korte. You need to have a due process. You need to obey what is in the law. Pupunta ka muna sa may barangay, And then magkakaroon pa ng diskusyon, or kung hindi kayo magkakaroon ng ayaw talaga, hindi mayroong lupon, hindi kayo mag-settle, and then next, hindi pa pupunta, mayroon pa ring parang lupon pa din nata, Amen. So, ganun yung ginagawa, So, ganun yung gusto, ng kanyang father-in-law, na yung mga major problem lang, yung kanyang going to discuss, or kanyang pakikinggan. Kailangan mayroon siyang mga leader, sa bawat tribo, sa bawat tribe na nandoon. Kasi hindi pwede na halos i-absorb niya lahat ng mga problema. Kasi, if you do that, talagang pati ikaw, apektado yung health mo niyan. Kasi nga, every time magpunta ka ng doktor, hindi niya ina-absorb, pinapakinggan niya lang yung mga sakit mo, yung problema mo. At saka, he will going to, na-prescribe lang siya ng gamot para sa'yo. So, yung problema, yung pera, para pambili mo. So, hindi sa kanya. Hindi niya talaga inaangkin, Ganun yon. So, ganun siguro yon. So next. So, doon ang Diyos nagbigay sa kanya ng moral, civil, and social law. So, in Exodus 24:12, then the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and be there, and I will give you tablets of stone." So, sa panahon ni Moses, nandyan na yung tablet. Ngayon lang dumating sa atin. Of stone, and the law and the commandments which I have written, that you may teach them. Amen. The moral law is basically in the Ten Commandments. Now, Exodus 20:1-17. And then the civil law relates to the rights and duties of every citizen. So, dito po nakabatay yung rights, yung civil, dito po, of a community in Exodus chapter 21-23. And the ceremonial law relates to religious ceremonies, ritual, principally in the book of Leviticus. Kasi yan nga mahirap intindihin yung book of Leviticus because napaka-hand-eye. Lalo-lalo na sa paggawa ng tabernacle, yung mga seremonyas doon, kung kailangan yung dadalhin ng yung mga animals without blemish, without spot. Especially kung for atonement of their sin. They need na talagang eksakto, tama yung kanilang gagawing ritual. At hindi pwede. Kailangan you should be holy, the priest, that is considered as na siya yung katiwala doon. Kasi, pag pumasok siya in the place of, doon sa Holy of All Holy, doon sa Ark of Covenant, dito po, doon po may veil po doon po sa likod yon yung presensya ng Diyos. Kailangan meron siyang, actually mayroon siyang tawag nito, may ara sa PC, sa YTL, kay may ara siya nga bell. Kaya hindi mo balaan, kay kung madatnan mo ang presensya ng Diyos, kag ikaw, hindi ka kaaya-aya, mamamatay ka. That's why, mayroon talagang tamang instruction na susundin, in the Ark, of Tabernacle. Amen.
Doon. Sunod tayo. So, Israel would live by the law until the coming of Messiah. So, ganun talaga. So, after the Messiah, we are now in grace. Because Jesus Christ now fulfilled the law through love. Amen. Israel turns away and dies in the wilderness. So, dito po sa ceremonial, dito po yung burnt offering, grain, fellowship, and then sin and guilt. So, Israel turns away and dies in the wilderness. Israel left Sinai and organized people. Organized people. Prepare for a victory. Amen. Tagumpay. Para makapasok doon sa may promised land, which is the Canaan. So, together with the tabernacle, they marched tribe by tribe. At their next encampment, about 16 months after leaving Egypt, they stood on the brink of Canaan. They were soon to enter the land promised to Abraham. At Kadesh Barnea, 12 spies were assigned, one person from each tribe to closely examine. So, andyan na sila sa Canaan. Pero bakit kaya na it takes 40 years bago sila nakapasok? Because ito po yung mga pangyayari dito. So, the territory, they returned for 14 days later with stories of a land flowing with milk and honey. Ito po yung mga espiya na pinadala, na pumasok po doon. Kung ano po yung mga tao doon sa Canaan. Amen. So, after 40 days, bumalik sila doon sa camp ng mga Israelites. So, sabi nila, later with their story, ang nakita nila, flowing with milk and honey, ang lupain doon. A prosperous, fertile land, but also of a land of a large walled cities and giants. So, kung ang Goshen, is fertile din, pero ito, sobra-sobra. Yung mga grapes ay ang lalaki. 2 tao, ang nagakarga. Nandun sa gitna, mayroong pool. Kinakarga, so dalagko pa sa sako, ang grapes. Pero sabi nila, they brought a large cluster of grapes on pool to prove the fertility of the land. But 2 spies brought good report, but the 10 spies began to enumerate every discouragement they have seen. Kung ganina nga, kung malakat sa isa ka lugar, o kung maano pa, ang nakita natin, pirmi, ang negative lang. Ay, hindi ka na maglakat ito, kaya muna. Ay, hindi ka na magsimba, kaya muna. So, hindi ang maayo. That's why Caleb and Joshua, iba ang ilang pananaw. Ang pananaw nila, na makuha nila, that they will going to possess the land. Nga sila gid mag-start dito. Amen. Pero yung iba, discouragement ang gihambal nila. So, contagious yan eh. So, because of that, they have seen, and suddenly the whole congregation, nalapnan, refused to enter Canaan. Kaya nga, tawag sila, kung may bulok na isa, ang tanan na bulukan, nalapnan. So, they believed the bad report, and they complained against Moses and Aaron. So, kung may meeting, based lang sa akong sa akong experience, every time mayroong meeting, especially sa mga school, kung ano na to, I'm sorry pero it is my own experience. Anytime kung ano na to na meetingan, after sa meeting, amo na to. May ara naman nga, damo, surya nga lain-lain. So, yung iba, mabaling na naman. Pero the truth is, nagkakaroon ng meeting. So, dapat you have to respect because, on that meeting, sinasabi na naman na, kung ano yung mga hinaing nyo, sabihin nyo. Nakita na nila kung gaano ginawa ng Diyos, kung paano ginawa ng Diyos. Binigyan sila ng mana, binigyan sila ng quail, hinati ng Diyos yung pula nga dagat, nagpadala ang Diyos ng mga plague. And then, hindi lang yan. Lumabas sila ng Egypt with great. Okay, tuloy na ang signal. Di na bagay kita. So sunod, the report, siling dire, sabi dito,
They believe the bad report and then complain against Moses. Mas kinano pa nila, mas ipati pa nila tong report. No? Yung bad report and then nagko-complain sila kay Moses and Aaron. Numbers 13, no? Chapter 13 to 14. And Numbers 14:4. So they said to one another, let us select a leader. No, let us select, magpili naman taliwat sang leader and return to Egypt. So because of this statement na sinabi nila, the people of Israel saw that God performed great miracles. Nakita nila ang great miracles. But when the time came for them to act in obedience, dito na dapat nila pinakita yung obedience, yung faith, no? To have courage, to be strong, no? Amen. No? To act in obedience to God's complete plan, their unbelief stopped them. The disobedient Israelites instead died in the wilderness, and only Joshua and Caleb, two of the spies who brought back a good report, would be allowed to enter years later. So ang ininga emirasyon, now sila, and then next generation pa, only Caleb and Joshua ang nakapasok. Hindi nga nakapasok si Moses. So nakita niya lang. Amen. In Numbers chapter 14 verse 30 to 35. So tuloy tayo. By no means, no, except for Caleb and Joshua, you shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in. But your little ones, whom you said would be victims. So, sa sinino nga ilang ugali, sa sinigay ipakita na sila, nakita nila, no, ang ining klase nga unbelief, ang mabiktima, ang makabaton sang ilang sang sinino nga guilt nga ara sa ila sa gipakita lang siya ang sunod nga henerasyon. So siling niya, but your little ones whom you said would be victims I will bring in, and they shall know the land which you have despised. But as for you, your carcasses shall fall in this wilderness. Ang ilang mga bangkay, dra lagid sa wilderness. No? And your son shall be shepherd in the wilderness for 40 years. So ang sunod na generasyon, 40 years ara sila sa wilderness because of their unbelief. No? Iba ang na nabuntungan ng galit. So and bear the brunt of your infidelity. No, sila yung tinamahan, no, nabagsakan, no? Or no, because of their infidelity, yung kanilang pagtaksil. That's why sometimes, no, ara na ang word of God, ara na ang salvation. It is the Lord Jesus Christ offered us for this salvation. Pero kung ayaw mo, no, hindi lang ikaw mawawalan ng maliligtas, even the next generation, no? Especially kung magtalikod ka sa imong faith. Especially kung tawag nito, yung paging taksil or backslide. Amen. But still, God always called your attention, no? No? Para may balik ka ulit because, no? He called you. No? No? Because He loves you. No? Amen. So tuloy tayo. According to the number of days in which you spied out the land for 40 days, for each day you shall bear your guilt 1 year. Namely 40 years, and you shall know my rejection. So dahil sa guilt nila, sa ginawa nilang kasalanan, 40 days yun na nagspiya doon. So every day 1 year. So because of that guilt. So 1 year, no, kada adlaw. So 40 days yun, so 40 years. Ang anger sa Ginoo for that generation, ang ila henerasyon. Hindi sila, namatay sila, no, sa wilderness. Ang sunod niya henerasyon, amo ang nagbaton sa ilang guilt. No? Amen. So the Lord have spoken this, I will surely do so to all this evil congregation
who are gathered together against me in this wilderness, they shall be consumed, and there they shall die. Iba pag magalit ng Diyos. So how many times na tinawag tayo ng Diyos? Sometimes we need to have listen to His voice. No? Kung tinatawag tayo ng Diyos. Kasi sometimes if we will going to reject, alam natin that death is certain. No? Talagang sigurado yan. Pero ang hindi sigurado, kung diin ta malakad. Amen, dito na lang mata, no? Sometimes masiring kita nga, pangadian lang tas ang iban para malakad sa langit. No? It is our deed and action. It is our tawag nito, our decision ngayon na. That is how important it is. No? Kasi, bakit? Yung nagpipray ba sa'yo, nagpipray ba yan na nandun talaga sa puso niya na pakinggan siya? Well, something. Hindi mo alam. That's why it is your deed or action here na buhay ka. Yun ang sa'yo. Yun ang i-judge sa'yo ng Panginoon. Amen. So that's the truth of life. So, sabi ng the Bible, we should not be ignorant. Di ta mag-ignorante. Kay adlaw-adlaw gani, we are so busy, na doon talaga sa balita, kung sino nang manalo ngayon, pero hindi sabihin na kung manalo yung sayo, siya na yung magbibigay ng lahat ng dreams ng bayang ito, Wala pa gani may isa katuig na damo naman reklamo. Sila gani Ginoo na nagaupod sa ilay. Wala pa, 40 days pa lang sila, 2 months pa lang din sila, nagreklamo na sila. Amen. Baski sino pa, dapat yatan tita, mag-pray kay dito kay sa Ginoo. Kay baski na kamayo ang leader, kung tupan ka isang earthquake, kag kalamidad, fortuitous event, the act, tawag sila, fortuitous event, yung mga act, sang Ginoo. So, di ka malakat. Wala yung kalaktan. So tuloy tayo. So, there are times in our life, sabi dito, the Lord have spoken this. Together against me, in this wilderness, ye shall be consumed, and there shall be die. So, lapit na lang ta. There are times in our lives when God reaches out to us and offer us truth and salvation. It is important to understand that without faith and obedience to the Word of God, our knowledge of truth and salvation will remain as head knowledge. Remain lang siya ang ara sa ulo natin. Yung kaalaman, yung talino lang yun, ay nasa ulo lang kung hindi man natin i-act or i-obey. Amen. Knowledge alone cannot save us. The example of the Israelites who died outside the promises of God reveals the need for action in knowledge of salvation. So, kailangan sana mag-obey sila, pero hindi, nagreklamo sila Nagdabog-dabog sila Those who find the truth and obey it will be blessed like Joshua and Caleb. So, if you find or you hear the word of God, and then you find and you hear about the truth of this life, and then you obey, God will bless you like Joshua and Caleb. Amen. But those who do not will continue to wander through life without the comfort of God's salvation and favor. Pero itong hindi, nabatian nila, pero hindi sila sumunod. So, they will continue to wander. Ara lang sila sa wilderness. Kaya nga, yung nangyari sa kanila, nandun lang sila sa wilderness. Palibot-libot lang sila dito. Wala sila kasunod sa Kanaan. So, in our life, ganun din. Pabalik-balik lang ang kinabuhi ta. Adlaw-adlaw may problema. Adlaw-adlaw kaon, daily routine. Going to sa trabaho. Ganun lang. Pahuway, tulog. Ganun lang. Now, for the rest of your life, ganun lang. But if God is with you, just like them, the Israelites, the pillar of cloud and the pillar of fire, so, you are happy, you are enjoying your life with what? With the presence of God.
with the works and wonder na kanyang ginagawa sa ating buhay. Kaya nga, kahit saan ka nakaupo, kahit sa malaking truck, sa magandang kotse, sa maliit, no? Kasi kung bumili ka ng ganito, mayroon naman malaki, no? Maghina na naman ang imokan, magluma naman ang sayo. Pero kahit saan ka, if you have, no, mayroon kang kontento, mayroon kang Diyos, mayroon doon yung presensya ng Diyos, you are, no? Ano bang hanapin mo? God provide naman lahat. Amen. So, ganon ang maibibigay ng presensya ng Diyos, if you will obey. Kisa naman, kung wala, you keep on struggling. No, about this life, ano giba ang katingwaan? Sining ula man gyapon. Amen. No? Kaya ang kinabuhi, kapatigulang man lang. That's why we need to enjoy in God, in the presence of the Lord. So, tuloy tayo. So, but those who do not will continue to wander through life without the comfort of God's salvation and favor. So gala lang sila nga gala. Muna nga kung wala na Ginoo, sige lang takagala-gala, pabalik-balik lang. No? Trabaho lang. Ang problema, sulbad, amo lang yapon problema. So we are not saved by knowing the scripture. Wala kita na saved, no? Nga maayo kita, no? Maayo kita sa scripture, nabasa nato, kabalo kita mag-meditate. Pero kung asta lang dito sa ulo, not obeying the scripture, wala din. Walang mangyari. We are saved by obeying the scripture of God. So, and then next, no? Dali na lang kita. Just as Pharaoh tried to kill the children of Israel, so the enemy tries to kill our desire also. Tandaan nato na, kita may desire kita, magsimba, magiging, what we call faithful. So sometimes the enemy, no, try to kill that desire. To obey God when he sees God's beginning to bring in our lives. That's why we need to have a discerning, no, spirit, the gift of discerning spirit. Now, we need to have a wisdom. Kailangan natin yan. Through the power of the Holy Spirit. Para makita natin. And then, kung mayroon ng mga problema, so kung mayo man, no, may arang mga hindi mayong pambal, then we will ignore it. No? And leave that place. So that is why we must continue to seek to know God through Bible study and prayer, even when face obstacles that try to stop us. And then next is struggle to follow God's voice. Siya din, struggle din siya, no? Sa tingog sa Ginoo. But he was blessed when he did so. Pero nag-obey siya. Kasi ang daming reklamo ni Moses before Sabi niya, Lord, hindi naman ako eloquent. I'm not... Amen. So, no? Because of that, pero ang dami niya pa reklamo. No? Pero, he did. No? Ginawa niya, sumunod siya, and then God bless as well as we follow and obey Him. No? So sabi dito, but he was blessed when he did so. Likewise, we as students of God's Word are blessed as we follow and obey Him. The Israelites applied the blood of the Lamb to their homes and were saved. So in the same way, we must apply the blood of Jesus Christ to our lives also. We need the blood of Jesus to wash away all our sins. We need to repent. We need to be baptized in the Jesus. We need to receive the Holy Ghost. Amen. So the Israelites died in the wilderness because they didn't respond to God's guidance and direction with obedient faith. When we discovered God's plan, we must obey it with faith. If not, so lastly again, if not, we will only have head knowledge that will save us. That will save us. So sabi nito, when we discover God's plan, we must obey it. We will only have head knowledge that will not save us. So, kung ano man, no, ang kaalaman, baskin ano pa, kamayo ka sa scripture, kung wala ka man ga-obey, no, mayo ka lang, aral lang sa ulo mo, so hindi gyapon kita ma-save, no, kung hindi kita hindi gyapon kita ma-save kung hindi kita magsunod sa iya. So, no,
no, our word for God for tonight. So we thank God for His blessing, for His favor, for His presence, and also to all the viewers, Joshua Mabandos Kabagtong, no? And then sa lahat po ng mga nag-view, so makita ko po yung yung mga face niyo po dito, no? So praise the Lord and God bless po, no?